pagbayeng-bayeng, pagbaril-baril. Pagbaril-baril, oo nga, ang Diba? dami nating nakita. No? Pero ngayon, excited daw makita ang drafting phase para sa game number 3. Match point parehas. Oo nga. Match point pala parehas. Oo nga pala. Oo. Anyway, Gusto ko yung binid mo, match point parehas. oo, naalala ko kasi, okay. Anyway, eto na, nagsimula na ang mga picks, advance. Kuha ulit, same formula, same patterns para dito sa Team Liquid PH. Pero may binagong konti. May tinweak ng konti ang RSG dito. They pick the Joe. Interesting, no, na sabi nila, gumana yung formulation eh. Bawasan natin nung isang kumukuha ng key player natin. Specifically yung kumuha kay Ira, di ba, si Sanford. Di ba, hinapit niya kay Carl eh. Di ba, kala mo niyaya lang magmerienda sa labas si Carl eh. Yun nga eh. Sabi sa Carl, dito tayo. Dito. Kaya tusok tayo dito. Ay nako, ibang klase din kasi talaga humawak si Sanford ng show. Nakita natin yan during doon sa previous tournaments na nilaruan nila. No? Yung sabi nga nila, naging training ground. Naging training ground. Again, para dito sa RSG Philippines, ano ang aalisin nila? Kung pupunta pa sila sa ruta na pupuusan pa rin nila yung mga Assassins, Hayabusa, kasi yun yung naging patterns nila, di ba? Last game against Team Liquid PH. Pero kung hindi ako nagkakamali, this is going to be the 3 straight game for Yeah, parehas Ira. sila rin. Yeah. Dito, Ira din ano, di ba? Hindi din Sanji. May gusto talaga silang patunayan sa lineup nila ng konti lang, minimal lang yung talaga tinutweak nila. Yeah. But, kasi nakadepende rin naman to on the bans of course. Pero kasi sa bans, halos same pa rin naman. Yung Faramis nga lang dito, i-acknowledge ng PLPH sa Ayaw na. RSG. Ayaw na. Ang gulo kasi kung extended team fight ang pag-uusapan, ang hirap talagang labanan ng isang Faramis. No? Kailangan mo kasi consider kung sino yung babasag dun sa Netherrealm. Pero sabi nila dito, na-miss ni Aqua yung Valentina eh. So kuha tayo ng Valentina at least. May option tayo to go for a Dominator's Descent na ulti ng isang Zask or kung ano pa yung mga heroes na kukunin dito ng kabilang, ni Cortis or ni Sanford. Kasi sila lang walang heroes dito eh. Yeah, and ngayon, with that addition of Valentina, sabi mo nga, may variant na pwedeng piliin, may versatility, di ba? Yep. Flexibility rather for RSG Philippines. And meron silang luxury, di ba? Na mag-create ulit ng new combo. Pero speaking of combo, Ayun, niliko. okay. Niliko ng saglit. Okay, so si Carl Tizzy ang hawak ng Roger, habang carry naman para kay Benny QT. Ngayon, final pick. Ano ang kukunin na XP laner? Actually, pwede pa rin naman ang XP lane na Cho eh. Pero hindi natin sure kung ang magiging next na pick ba dito o yung hero ni Light or hero ni Nuts. Kasi parehas yan marunong mag-Cho eh. Feeling ko, ayun o, ina-approve pa, nag-thumbs up si Nats. Sabi niya, Coach, okay lang sa akin. Cho. Kaya pala. Ayan na. Kaya pala nag-thumbs up. Sabi niya, kaya mo ba like mag-show? Eh, ito thumbs up din. Oo nga, no? Well, maalala natin, isa sa mga signature hero ni Sanford ang hawak ngayon ni Nats. Ang Dragon ni Nats para sa game number 3. Excited na ako dito sa laban na ito kasi Interesting. again, may something na bago ngayon na hinanda si Coach Panda against Team Liquid PH. Pick off mula kay Joe. They have to give their everything. Match point for both of our teams. Pero at the end of the day, isa lang sa kanila makakuha ng 1 point. 1 point. Ayan, excited na ang Tama. Cavalry! Ayan na! Sila Mima! Oh, parang gusto kong pasigawin ng Cavalry. Pwede. Sige, isang sigaw naman para sa Cavalry! Ayan na, nag-aangatan na pati yung mga clappers. Okay, para naman sa mga Raiders! Ramdam mo talaga, ramdam mo ang intensity. At ngayon ay ilang sandali na lang ay papasok na tayo para sa ating game number 3. Team Liquid PH versus RSG PH. It's going to be the final round para sa ating match number 2, Burrito. Pero sa pagkakataon na ito, konting tweak round pagdating sa mga lineup or draft. But it's still going to be the same aggressiveness dito sa bandang mid lane. At sakit talaga nung Nightmare Spawn. Hindi mo talaga basta bababaratin mo. Kalahati agad yung buhay ni Nats, ni Light. Doon sa naging pag-clear nila dito. Eto na, balik tayo sa Celestial Palace para sa game number 3. Okay lang sa kanya. Kasi kung mapapansin mo, nakuha naman ng RSG ang Rito Wanderer. Doon sa may bandang jungle side.
Pero sa pagbabalik ng ating laban, syempre, papansinin pa rin natin yung nagiging laning ng ELPH and of course ng RSG Philippines. Yeah, and isa sa mga kapansin-pansin dito, no, yung mga spells and emblems, mostly dito sa Team Liquid PH, yung dalawang Purify ang talagang nilaan nila, specifically dito kay Sanji at Benny QT. Kasi nga naman, ayaw mo na mapuruhan ka lagi ni Light. And ang isa sa mga magandang implication nun, hindi basta-basta pwede pumasok si Light kasi hindi ka sure kung may Purify ba yan o wala. Kailangan kasi nila mag-break free, di ba? Ay. And pag sa RSG Philippines naman, kung maka-break free man, kailangan nila ng follow-up na setup, di ba? And pwede natin asahan yan if ever from Aqua, nakalang din ito versus Valentina. Pero looking at the positioning ng Turtle, ang dito siya, sinisimulan konti lang naman ni JP. Pinapakiramdaman, konti lang sa niya. Titignan ko lang, Carla, kung lalabas yung mga members ng RSG. Oo, pinipet lang niya yung yung turtle. Oo nga, no? Oh, wait lang Level 4 na rin. Ito si Aqua. Kaabot. Si Light ay may paggamba. Mauuna mag-level 4 din sila. Pero Flicker and Purify nagamit na rin ni Aqua. Pero mas mata! Oh, tatamaan doon ang final smash ni Kira. Nagmukhang siya pa kaya napupuruhan. Pero bago siya mapuruhan ng gusto, Sipa! makukuha niya yung unang pagong sa laban na ito. Sanji with the first laban kay Light. Habang si Kira naman ngayon makakakuha ng Cyclone ay makakatakas. Pero nandito na nga natin ang gante nila Aqua. Together with Nats na sinozone off lang si Sanford. Dami nangyari. Dami nangyari. Ang dami nangyari pero Simulan na kagad natin ang karugtong ng aksyon. gusto ko yung pag-slash doon ni referee natin. Biglang umano yung camera. Ni Kuya Sen. Shoutout kay Kuya Sen. Set, shoutout sa'yo. At nakikita naman natin ang mga butihan ng pagsisipag nating marshals of course na i-ensure din ang mga, sabihin natin, mga players natin kung kailangan nila ng kahit ano man yan na help. Pero eto muna, Yan, ano yan? tutulungan ni JP si Sanji na ma-prevent yung mga dalaw bigla nila, yung mga Jeet Kune Do stretching na biglang may Way of the Dragon. And of course, for ELPH rin naman, ang isa sa babantayan din natin later ulit, si Benny QT. Si Benny. Kasi nag-strike again yung bagyong Benny QT. Oo nga eh. Ako nagulat ako doon na hindi ko rin expect na na makakalusot yung kay Benny. Oo, saka binabanggit mo pa lang na dapat hindi siya mawala sa paningin mo. Oo, biglang nawala eh. Biglang nawala sa patingin eh. And yun naman yung kagandahan at yun pa rin yung dala-dala ng Team Liquid PH dito sa Season 14, ano? Yung unpredictability ng kanilang kupunan. No? May mga, ang dami kasi nilang mga playstyle eh. Meron silang mga action, meron silang mga split push, di ba yung mga backdoor plays, and yung mga pick-ups from JP. Sobrang dami mo talagang pwedeng i-expect. And yun din naman, yung meron sa RSG. Kaya nga, pag sinasabing Team Liquid PH, nung mga panahon na yun is Echo versus RSG, alam mong action, kung best of 5 yung game, aabot ng best of 5. Kung best of 7 yan, aabot ng best of 7. Kung hanggang 21, aabot hanggang 21 yan. Gusto ko Kung yun. pwede lang, di ba? Kung pwede lang. Pero, syempre, yung mga players natin, kailangan din natin isipin. Tama naman. Pero sabi mo nga yung unpredictability, nabanggit din yan ng Ira, di ba? Oo. Di ba? Against Cartesi. Pero hindi nila na-predict. Kay Benny QT pala manggagaling. Oo. Yung unpredictability. And speaking of this one, syempre medyo pinapredict ng JP. Dito nagtatago to. Ay, nandito nakapwesto na Hinahanap. sila Aqua. Okay, nagkakita na sila JP dito. Hinahatak yung pagong. Nalilito na rin yung pagong. Saan ba siya haharap dito? Uy, Sanji, available na rin yung glowing wand. Yan. So additional ticks ng HP-based damage from that pokes na magagaling sa Dominator's Descent or even dyan lang sa Nightmare Respawn. Enough na yun. And ang ganda pa nung mga nilalatagan niya. Although, nakikita natin ilang segundo lang naman sila bumababad. But technically for RSG Philippines naman, ang ginaya niya dito yung kay Zaza, yung kay Sanji. Oo. So, we have the same idea, pero nandito nga rin si JP na flicker na siya. There's going to be the petrified na nakalakitika for RSG Philippines, pero si Benny QT pa rin makakakuha ng kill. Habang si Ira hindi na makakaligtas pa. Bagyong Benny QT with a double kill. At si Aqua ay tatanggalin ang alang din, making it a triple kill. Burrito. Apat ang tumba para sa RSG Philippines at pagkakataon ng Team Liquid PH na kunin ang ikalawang pagong ng laban na ito. Nakita natin sakto sana no? Ayan, i-replay naman Ayan. natin yan. Huwag natin pangunahan. Mula sa Infinix Instant Replay. Ang ganda ng flicker. Yung attempt dito ni JP, pero kasi right after nung attempt na yun, go sana ang RSG, pero nag-finals na sila ni Sanford palayo. Ang ganda sana nung pasok ng Petrify sana doon, di ba? Ni Nats. Oo. Kaso nga lang, na-outmaneuver siya doon ni Sanji. Kaya nag-aantay lang din dito sa may bandang dilim. Kaso nga na si Sanji matatanggal na nga lang dito ng RSG Philippines. Habang sila nasa pumapalag, bumabansin dito. Sila Benny QT. 5 miyembro ng RSG aatras na muna sa ngayon. Yeah, alam nila yung kakayahan ng Team Liquid PH. Sabi nila dito, pitas na tayo pa isa-isa lang. At least kahit paano mabababa yung kalamangan at ma-shutdown ang dapat ma-shutdown. Pero again, si Sandy kasi hindi naman importante sa kanya kung anong nangyayari sa teamfight. Ang importante, malapag ko yung Dominator's Descent. Yun ang Yun mahalaga. lang yun eh. Oo, mailatag niya lang okay na sa kanya, Okay na diba? ako, ganun siya eh. Diba? Kahit pa paano, may iniwan siyang legacy. Ang lalim nun Oo nga, May yung iniwan Dominator's siya. Descent. Oo, nandun yung legacy niya, pero dito na naman ang pagtatago. Andyan yung ejector. Eject auto na sa dito, pero nandiyan pa rin naman sila. Sanford, Carl Busy ngayon ang mangangal mo with a double kill. Benny
lang yun, pati yung Tony dun sa may bandang ibaba. Nagiging mahirap para sa RG Philippines ang unti-unting pagsulong ng Team Liquid PH. Again, isang Tony pa lang sa may bandang ibaba ang nababasag ng RSG. Pero kasi para sa akin ang ganda ng ginagawa nila dito eh. Kaya lang ang problema, yung next, yung follow-up, yung pang-finish. Kasi si Irad, lagi siyang nasuzone eh. Lagi siyang nahahawakan dito. Mahirapan eh. And ang hirap din kasi, minsan magulo talaga yung paglalapag mo yung Dominator's Descent. Hindi mo alam kung sino unahin mo. Si Benny ba? Si Carl TZ ba? O yung Dominator's Descent? Yung alien na yun. Tapos yung inaasahan nila, di ba, may petrified. Eh, imagine may dalawang naka-purify din naman dito Yun for nga the eh. side of TLPH. Ito yung importance na pinapansin din talaga natin early on pa lang, yung mga pwedeng nating i-predict, ma-predict na nangyayari. Kaso naabutan pa rin dito si Light! Wow! Benny Cutie with unstoppable kill! Wow! Paano yun? Paano nakita yon? Again, yan yung mechanical skills na meron ang Team Liquid PH. I think, minsan kasi may mga ganun eh. I-expect mo talaga na may tao dyan. So, kailangan mo daanan. Kailangan mo batuhan ng skills. At nataon lang na nandun talaga si Light. Yung senses nila Yung sa senses, player. yung game sense. Oo, at mapapansin naman natin for RSG Philippines, parang nagulat din si Light eh. Kaso there was no way for him to escape. Yeah. Kasi nilatagan na spawn. Nag-ultimate ang iba. At bukod pa doon, syempre, nandun siya sa single eye push na yun eh. Yeah, ang Diba? hirap. There's nowhere to run. Ang hirap na Ang maganda ginagawa ng Team Liquid PH dito. Nagsasama-sama sila. JP and Sanford, laging nakaantabay lang kung Yeah. nasaan si Benny, kung nasaan dito si Sanji. Kasi si Sanji hindi mo naman super duper kailangang alagaan yan eh. Kasi any moment, may Purify yan, may Dominator's Descent, yung panibagong buhay niya. And majority naman nakikita ko nagsisask, inaantay mo nila na lumid yung buhay nila bago Tsaka mag-Dominator's Descent para Oo. masulit nila. Kumbaga. Yun yung gusto sanang gawin din ni Aqua, di ba? That's why hino-hold niya pa rin yung Dominator's Descent dito with the IMU. Pero the problem with that is, kasi bago pa niya mailatag, bago pa niya magamit, is halos masimot na ibang mga members. So, medyo for him, natutuwa siya on to save them or to actually clear muna yung mga incoming waves kasi they don't want a repeat of what Benny Cutie did sa game number 2. Oo nga, no? Isa pa sa mga alalahanin yan, yung mga split push. Ang daming iniisip na yun ng RSG. Marami-raming iniisip, lalo na ngayon. First and second tier turrets sa lahat ng lanes ay pasag na. Concealed from Team Liquid PH. Pero nagbato na rin at si Bati si Jose. Habang si Carl TZ naman sinusolo na. Sinusolo na yung Lord. Afford ni, they have the luxury. Pero ngayon, Oh, concealed play, wala silang aapunan. wala silang kamalay-malay na Na nag-1v1, nag-holding hands na si Carl TZ at yung Lord. Libreng objective para dito sa Team Liquid PH na magbibigay pa ng mas malaking lead para sa kanila. Grabe, ang Team Liquid ngayon, solid yung mga galawan nila. Most especially onto securing objectives laban dito sa RSG Philippines. And right now, isasabay din nila yung flow onto the top. And even onto the bottom side, ako sa kiniklear na rin niya ni Carl TZ. Yeah, kailangan nilang humawak sa kung saan-saan dahil nga yung Lord ay pasugod na rin doon sa may bandang gitna. Hindi pa yung Dominicon kasi wala gagawin! May isa masisipa, kaso nga lang bago kasi sila magpuno sa kanilang play, ay matatanggal na rin sila. And Sanford is down. Nandiyan na nga lang din niya na Eric Spock with the demonic descent dito ni Sanji. Kaso nga lang, kung mapapansin natin, nagtagumpay doon ng TLPH kasi nakabasag sila ng tore. Ang ganda ng idea dito ni Light eh. Right after ng sipa, ang problema, pag sipa niya, hindi na siya nakapunta doon sa taong sinipa niya dahil natunaw siya kagad courtesy of Benny Cutie. Parang ano lang, ni-receive niya lang ng konti, parang sa Sa volleyball, ni-receive lang. Oo, pero pinasa niya, pinispike niya papunta sa kampi niya. Pinalo. Again, ito yung maganda na meron ng Team Liquid PH. Ang dami kasi nilang pang-kontra, ang dami nilang pang-counter dito. And si Light, medyo torn siya eh. Sino bang uunahin ko? Si Carl TZ ba? Si Sanji or si Benny Cutie? Kasi ngayon, masasabi ko na kahit si JP ang sipain niya, pwede siyang iba to pabalik eh. Oo, parang doon ka muna. Oo. Hindi ka kasali dito. Pero for RSG Philippines ngayon, nahihirapan din kasi ng gusto si Irad. The mechanic. Wala silang may eradicate ngayon for TLPH. Ibang klase. Op. Si Light, nakita siya. At ako nababara yung Dominator's Descent. Andyan yung mga Nightmare Spawn! It's going to be a kill for Carl Easy. At mukhang go time na ito Aray! for TLPH. Ang sakit doon para kay Kosei. Thankfully doon, makakauwi pa para makapag-regen ng HP. Ang hapding dalawang baril mula kay Carl TZ, ladies and gentlemen. Halos maubos yung buhay ni Kosei doon sa naging sequence na yun. Sakto eh. Again, kung babalikan natin yung Infinite's Keys to Victory, isa to sa mga keys to victory ng Team Liquid PH. I-out-macro yung RSG. At ngayon, definitely, na-out-macro nila at kailangan na lang nila ng, kumbaga, nail in the coffin para sa RSG. Natapusin itong laban na to. Alam nila ngayon na sila'y lamang na lamang habang for RSG Philippines, the hope is still there. Nakita na natin yung ganong klase ng mga hold and ultimate defense nila. So for TLPH,
alam din nila deep down na hindi sila pwede makampante, mag-overextend Yup. or mag-overbabad dito sa base ng Orange Bluebees. But one way to put it is that for DLPH, they just need another pick up or 2 more. Kasi yun yung pinaka, sabi natin, goal nila sa sitwasyon na ito. Kasi lamang sila sa kill goal na course pagdating sa map control. Hawak nila. Yeah, importante dito hanapin yung tamang tao. Sino nga ba ang tamang tao? Naku, si Light ay nagkaanip na rin ang pupunti ni Ever. Matutulong mata siya! Bago pa makasipa ng isa, pinatay na siya dito ng Team Liquid PH. Nats will fall down as well. At dito na nga lang din ang mga members ng DLPH. Humahabol. Aqua, mamamata siya. Pinipilitan na makaligtas. Pero di ka, si ay nandyan para i-escort out ang Task Force RSG. Andito na ang mga recalls. Pasugod na ang cavalry. Ito na nga ba ang pagtatapos mula sa team Liquid PH. Kailangan dumipet sa RG. At andito na